Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ikatlo, mga propagandista at utak ng himagsikan. At ang panghuli, ang mga pahayagan noong panahon ng himagsikan. Narito na ang kahulugan ng mga salita na ginamit sa akda sa ating talasalitaan. Unang bilang, propaganda. Ito ay sistema ng pagpapalaganap ng ideya o impormasyon na naglalayong impluwensyahan ang isipan, opinyon, pananaw, paniniwala at ugali ng mga tao tungkol sa anumang bagay o pangyayari. Ikalawang bilang, himagsikan. Ito ay tumutukoy sa pagre-rebelde o pag-aalsa ng mga tao laban sa pamahalaan o anumang ahensya. Ito ay pagtutol sa pamamalakad o sistema ng kinauukulan o otoridad sa isang bayan, pamayanan o lugar. Ikatlo, kolokyal. Uri ng pananalita o ekspresyong kaswal na ginagamit sa araw-araw na pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Ikaapat, namulat, naunawaan, nabatid ang katotohanan, nakita ang totoo o nalaman. Ikalima, kalakalan, palitan ng produkto o komersyo. Ikaanim, liberalismo, pampolitika at moral na filosofiya o prinsipyo na nakabatay sa mga karapatan ng individual na nagtataguyod ng kalayaan, pagpapahintulot sa malayang pagpapahayag at pagkilos ng walang hindi makatarungang hadlang. Ikapito, intelektual, taong matalino, may mataas na kakayahan sa pag-iisip at may malalim na pag-unawa sa sining, literatura, siyensya at akademiko o anumang profesional na mga usapin. Ikawalo, kapuluan, magkakalapit na isla sa malawak na anyong tubig. Ikasyam, kinatawan, isang taong napili o itinalaga upang kumatawan sa ngalan ng ibang tao o pangkat sa pagpupulong, usapin o pamahalaan. Ikasampu, karaingan, hinaing o reklamo na ginagawa ng isang tao kapag hindi nagustuhan o nasiyahan tungkol sa isang bagay, serbisyo o pamamahala. Ating naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng aralin, ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Nagsimula ang panahon ng propaganda at himagsikan noong taong 1872 hanggang 1878. Dahil sa mga pang-aabuso ng panahong iyon, ang panitikan ay ginamit upang tumuligsa sa pamahalaang kolokyal. Nais nilang humingi ng reforma sa pamamalakad ng simbahan at pamahalaan. Sinasabing sa panahong ito, unti-unting namulat ang mga Pilipino. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpatay sa 3 paring martir noong Pebrero 17, taong 1872 nang walang matibay na patunay sa pagkakasala. Ikalawa, ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan at nakapasok ang diwang liberalismo. Ikatlo, pagpasok ng leader sa kapuluan na liberal, katulad na lamang ni Gobernador Maria de la Torre. Nagkaroon ng kilusang propaganda at ito ay binubuo ng ilang intelektual na Pilipino katulad nina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar,
Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Pedro Paterno at iba pa. Layunin ng mga propagandista ang mga sumusunod. Una, magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Ikalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ikatlo, muling ibalik ang pagkakaroon ng kinatawang Pilipino sa Kortes ng Espanya. Ikaapat, gawing mga Pilipino ang kura paroko at ikalima ay bigyang laya ang mga Pilipino sa pamamahayag, pagsasalita at pagpapahayag ng kanilang mga karaingan. Ayon sa kasaysayan, sinasabing antat sulok at intelektual ng propaganda ay ang pangkat ni Una Jose Rizal na gumamit ng sagisag panulat na laong-laan at dimasalang sa kanyang mga akda. Ikalawa, si Marcelo H. del Pilar na kilala naman sa sagisag na Plaridel, Piping Dilat, Dolores Manapat at Siling Labuyo. Ikatlo, si Graciano Lopez Haina na gumamit ng sagisag na Diego Laura. Si Jose Rizal ay sinulat ang mga panitikang una, Noli Me Tangere. Ito ang nobela na sinasabing nagpasigla sa kilusan dahil inilantad ng akdang ito ang pang-aabuso ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Tinalakay din sa akdang ito ang sakit ng lipunan. Ito ay nagbigay daan sa himagsikan laban sa Espanya. Ikalawa, el filibusterismo, ang pagpapatuloy ng Noli Me Tangere. Nalantad sa nobelang ito ang kasamaan at pang-aabuso ng pamahalaang Kastila, kasabwat ang simbahan. Ikatlo, Mi Ultimo Adios, huling akda na naisulat ni Jose Rizal habang siya ay nakakulong sa Fort Santiago. Ikaapat, Sobre la Indolencia de los Filipino. Ito ay isang sanaysay na tumutukoy sa dahilan ng palasak na sinasabi ng mga Kastila na tamad ang mga Pilipino. Ikalima, Filipinas dentro de 100 años o ang Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ito ay isang sanaysay na nagpapahiwatig na ang interes ng Europa sa Pilipinas ay mababawasan, ngunit lumalawak naman ang impluwensya ng Estados Unidos. Hula ni Rizal, kung may sasakop muli sa bansa, walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang sunod na propagandista ay si Marcelo H. del Pilar. Siya ang nagtatag ng Diaryong Tagalog. Ang ilan sa mga panitikan niyang sinulat ay ang mga sumusunod. Una, dasalan at tuksuhan. Ito ay hawig sa katesismo, subalit pagtuya laban sa mga prayle ang nilalaman. Ito ay inilantad sa Barcelona noong taong 1888. Ikalawa, La Soberania en Filipinas, isang sanaysay na tumatalakay sa katiwalian at hindi makatarungang ginawa ng mga prayle sa mga Pilipino. Ang sunod na propagandista ay si Graciano Lopez Haina. Siya ang nagtatag ng kauna-unahang pahayagan, ang La Solidaridad. Ito ang opisyal na naging boses ng Association Hispano-Filipina. Narito ang mga akda na kanyang sinulat. Una, Fray Butod, pagtuligsa sa mga prayle na ang mga ito'y masiba, ambisyoso at immoral ang katauhan. Ikalawa, La Hija del Fraile. Binahagi dito ni Haina na kapahamakan at kasawian kung mapakasal sa isang Kastila. Ikatlo, sa mga Pilipino. Ito ay isang talumpati na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino na maging malaya, maunlad at may karapatan.
Narito naman ang iba pang pangkat ng mga propagandista noong panahon ng pananakop ng Kastila sa Pilipinas. Una, si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay pinadakip at pinatapo ng Espanya, kalaunay sumanib sa kilosang propaganda. Karaniwang paksa ng kanyang mga akda ay nauukol sa kaugaliang Pilipino at ang iba'y tumutuligsa sa pamamalakad ng mga Kastila. Ginamit niya ang sagisag panulat na taga-ilog. Ilan sa kanyang mga sinulat na panitikan ay ang mga sumusunod. Unang akda ang Noche Buena. Inilarawan dito ang tunay na buhay ng mga Pilipino. Ikalawa, La Tertulia Filipino o Sapiging ng mga Pilipino. Inilarawan ni Antonio Luna rito ang kaugaliang Pilipino na mas mabuti kaysa kaugalian ng mga Kastila. Sunod na propagandista sa ating tala, si Mariano Ponce. Si Mariano Ponce ay naging mananaliksik at tagapamahalang patnugot ng kilosang propaganda. Karaniwang paksa ng kanyang sanaysay ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Gumamit siya ng sagisag panulat na tikbalang, kalipulako at naning. Si Pascual Poblete naman ay isang makata, nobelista, mamamahayag at mananalaysay. Siya ay kinilalang ama ng pahayagang Tagalog. Itinatag niya at pinamatnugutan ang pahayagang El Resumen sa panahon ng mga Kastila. Sa panahon naman ng mga Amerikano, itinatag niya ang El Grito del Pueblo at ang Tinig ng Bayan. Si Pedro Paterno naman ay isang nobelista ng kilosang propaganda, scholar dramateryo at mananaliksik. Si Pedro Paterno ang kauna-unahang manunulat na nakalaya sa sensura sa panitikan ng mga Kastila. Sumapi siya sa kapatiran ng mga Mason at sa Association Hispano-Filipino. Malaki ang naging ambag ni Paterno sa kilosang propaganda. Si Jose Maria Panganiban naman ay isang dalubwika at sinasabing may memorya fotografika. Ginamit niyang sagisag ang pangalang Jomapa. Ating natukoy kung sino-sino nga ba ang mga propagandista noong unang panahon. Dumako tayo sa mga utak naman ng himagsikan. Ilan sa mga naging dahilan ng paghihimagsik ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila ay naging bingi ang pamahalaan. Tuloy pa rin ang pang-aapi at pananamantala, mas lalong naging mahigpit pa ang simbahan at pamahalaan sa mga mamamayan. Hindi ipinagkaloob sa mga Pilipino ang hinihinging pagbabago ng mga propagandista. Dahil sa patuloy na pang-aabuso, panggigipit ng pamahalaan at simbahan sa mga mamamayan, natiyak ang pagkabigo ng propagandista. Sumibol at dumating ang tahasang himagsikan. Narito ang ilang tala ng mga taluktok ng tahasang paghihimagsik. Una, si Andres Bonifacio. Siya ay kinilala bilang ama ng demokrasyang Pilipino at ama ng katipunan. Si Bonifacio ay umanib sa La Liga Filipina at naging pinuno ng KKK o Kataas-Taasang Kagalang-Galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. Isinulat niya ang mga akdang una, katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Ikalawa, huling paalam. Ikatlo, pag-ibig sa tinubuang lupa. Si Apolinario Mabini naman ang kinilalang utak ng rebolusyon at dakilang lumpo. Siya ay abogado at mahusay na manunulat. Si Apolinario Mabini ay kilalang matalino sa kabila ng pagkakaroon niya ng polio.
dahilan upang siya ay malumpo. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pakikipaglaban sa pang-aabuso at katiwalian. Siya ang punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng rebolusyon. Siya rin ay bumuo ng pormal na utos o batas para sa revolusyonaryong pamamahala na naging instrumento sa paglikha ng kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas. Si Emilio Jacinto naman ay kinilala bilang utak ng katipunan, kanang kamay ni Andres Bonifacio, gumamit ng sagisag panulat na Dimas Ilaw. Sinulat ni Emilio Jacinto ang Kartilya ng Katipunan, sanaysay na pinamagatang liwanag at dilim na pumapaksa sa kalayaan, paniniwala, pamahalaan, paggawa at pag-ibig sa bayan. Ating nakilala ang ilan sa mga bayaning utak ng himagsikan. Dumako tayo sa mga pahayagang umiral noong panahon ng himagsikan. Una sa ating tala, ang pahayagang kalayaan. Ito ay itinatag noong taong 1896. Ito ang pamansag ng katipunan. Pinamatnugutan ang pahayagang ito ni Pio Valenzuela. Ikalawang pahayagan, ang Diario de Manila. Ito ay pantulong ng kalayaan. Ang pahayagang natagpuan ng mga Kastila ang limbagan. Ito ang naging katibayan ng mga Kastila laban sa mga pinaplano ng katipunero. Ikatlong pahayagan sa ating tala, ang El Heraldo de la Revolucion. Ito ay limbag sa unang republika ng Pilipinas noong taong 1898. Itinaguyod nito ang kaisipang pampolitika. Ang pahayagang ito ay naging Heraldo Filipino, ang pangalan at kalaunan ay Hindi Official at Gaceta de Filipinas. Tumagal ang pahayagang ito mula Disyembre 28, taong 1898 hanggang kalagitnaan ng taong 1899. Ikaapat na pahayagan sa ating tala, ang La Independencia. Ito ay itinatag noong 3 ng Setyembre, taong 1898. Pinamatnugutan ito ni Antonio Luna. Ang pahayagang ito ay naglalayo na makapagsarili ng pamamahala ang Pilipinas. Ikalima, La Republica Filipina na itinatag noong 1899. Pinamatnugutan ito ni Pedro Paterno. Ikaanim, ang Bayang Kahapis-Hapis na itatag noong 24 ng Agosto taong 1899. Ikapito sa ating listahan, ang pahayagang Ang Kaibigan ng Bayan. Lumabas ang pahayagang ito noong taong 1898. Ikawalo sa ating listahan, ang Kalayaan. Ito ay tagapamalitang Tagalog at Kapampangan sa Tarlac noong taong 1899. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.